Kapag kunyari, sitwasyon meron katabing bahay nila or mismong lugar nila nasusunog na, ano ba yung dapat gawin nila? Ano ba yung magandang first steps na gagawin? Okay po sir, thank you po Sir Joshua. Kung sakali po na yung mga kasabay natin ay may nakita pong sunog sa kabilang bahay, ang kadalasan pong ginagawa ay nagbibideo. Mali po yun. Nauna pa mag-cellphone. Yes po ano? sir. So, bagkos po na mag-video tayo, mas maganda po na i-report po natin kaagad doon sa ating fire department, sa ating Bureau of Fire Protection, para po agaran natin na ma-respondihan po yung sunog. Yun po yun. At bukod po doon, ano naman ng ano, kasi yung iba, kunyari may nasusunog na natataranta kung ano ba ang i-impake ko, ano ba dadalhin ko, ano ba dapat, hindi dapat dalhin, at ano ba ang kailangan importanteng i-prioritize natin during those times. Yes po sir. Pagdating po sa sunog, yung una po nating i-salvation, yung mga important documents po, yung mga pertinent documents. Yan po yung mga certificates natin, yung mga certificates po ng ating lupa. And siguro po yung mga appliances na mabigat na magiging last priority natin. List na yon, wag na. Yes po, least priority po natin yan. So yung priority po natin dito, pag mag-salvage po tayo ng ating mga gamit, yung mga documents po, and yung ating mga valuable documents and mga pera po. May tanong po ako about dito sa pag-exit sa mga establishments. Kasi yung iba sinasabi, kapag kunyari daw, nagkaroon ng sunog, yung iba, sabi, mag-stay na lang dun sa lugar nila or pumunta sa banyo. Ano po ba yung maire-recommend na tamang gawin? Yes po, sir. Very misconception po yun na pumunta po tayo sa banyo. Kasi may tubig daw dun. Yes po, sir. Yan po yung misconception ng tao na iniisip nila may tubig. Pero tandaan po natin na hindi lang po yung init yung kalaban natin sa sunog. So yung una pong pumapatay sa sunog ay yung smoke. Okay? Na kung saan pwede po tayo masuffocate pag nakalangha po tayo ng toxic gases. And at the same time, magkakaroon po yun ng oxygen deficiency. So pag kulang po yung oxygen na nalanghap natin, pwede po tayo mahimatay, and eventually pwede po tayo mamatay dito. Yun ang dahilan. Hindi nga Yes tayo masusunog, pero pwedeng masuffocate naman tayo dahil yung surrounding natin, wala ng oxygen. Kaya hindi rin po safe na mag-stay ka dun sa isang lugar na nasusunog na. Yes po. Pero sa mga pagkakataon naman po na ito, medyo makapal na yung usok, ano po ba yung maipapayo nyo? Paano po ba ang safe way para mag-navigate kung lumabas sa isang struktura na medyo makapal na po yung usok, nasusunog na, may mga tips po ba kayo? Yes po, sir. Kung sakali po na nandun po tayo sa sunog, na makapal na po yung usok, tandaan po natin yung acronym na GCCAI. G-C-C-A-I. Ano po ang ibig sabihin niyan, acronym? G for get a mask or a towel. So, kuha po tayo ng mask or ng towel. And afterwards, i-cover po natin. Yung another C is cover our nose and mouth para ma-prevent po natin yung inhalation ng smoke. And then yung C, I crawl low at the ground. So, kailangan natin gumapang sa sahig kasi yung tendency po ng usok na mga gases ay nagiging less dense yan. Umaangat. Dahil po sa init. Umaangat po yan. And sa ground po, dyan po nadi-diffuse or dyan po pumupunta yung oxygen. And andyan na rin po yung fresh air. And after po sa low crawl on the ground, yung A po ay anticipate zero visibility. Ibig sabihin, since take po yung smoke, so may tendency na magiging zero visibility yon. So anong gagawin natin dyan? So punta po tayo sa pader, and kapain natin yung pader hanggang malid po tayo sa Tama, o nga naman, no? sa pintuan or sa exit. Baybayin na lang kaysa yung Baybayin po, sir. baybayin na lang yung pader. Kasi Yes, ma-sure tayo kasi may mga pagkakataon nga na hindi tayo makakaasa sa nakikita natin. Yes po, sir. So, baybayin po natin yung pader hanggang mapunta po tayo sa exit. And once po na makapunta tayo sa exit, kung sa bahay naman natin, sure tayo na yun talaga yung exit natin, labas po tayo kaagad. Yan po yan. So, dito po, mahalaga po na napapractice natin yung edit sa ating kabahayan. So, yung edit ay exit drill in the home. So, yun po yung pag-practice natin na at least twice a year ay nagka-practice tayo ng exit sa ating bahay. Alam natin yung mga primary and alternate exit na pwede nating labasan. Para pagdating po ng emergency or ng sunog,
hindi po tayo magpapanik. Tama o nga Alam natin po. kung ano po yung Kasi gagawin. usually, ang nabibigyan na ng pansin yung mga establishments, offices na nagdi-drills. Pero kailangan din pala sa ating mismong mga bahay, meron din po tayong drills. Alam din natin kung anong gagawin, saan tayo lalabas kung sakaling magkaroon ng sunog. Magandang payo po yan. Pero nasabi niyo po kayo na wag dapat mag-video kapag may nangyari sunog. Kailangan itawag na po agad natin. Paano po ba? Ano po ba ang numerong tatawagan ng ating mga kasambay in case na may mangyaring sunog? Yes po. In case po na magkaroon po ng sunog dito sa Valenzuela City Fire Station, pwede po natin isulat sa ating mga papel or notebook yung hotline number ng Valenzuela City Fire Station, which is 8292-3519. So yan po yung hotline number ng Valenzuela City Fire Station. Pero kung nakaligtaan po natin yung ating hotline number dito sa Valenzuela, pwede po tayo tumawag sa 911. Yan po yung national hotline number natin sa Pilipinas. Napakadali. Imbis na mag-video tayo mga kasambahay, no, tawag ka agad sa ating mga fire centers.